hakdang isimulan itong karuselisan ilang taon matapos ang Noli Me Tangere. Inihahandog na ika-10 baitang Pangkat Galileo. Hindi kailangan pag-aralan si Hitsang yan. Ngunit, Padre, kinakailangan na matalinong mag-iisip upang masugpo ang problema. Kanyates, tama sa sabi ko muna. Karanasan lamang Ang mga simpleng problema ay nangangailangan lamang ng simpleng lohika. Ano masabi siguro? Simpleng loika? Tama ka, Mabisal. Hindi siyensya o karanasan ang makakalutas ng problema. Isang simpleng lohika lamang. Bakit hindi tayo bumuo ng isang sinasadak na magpupunay sa laban ng patulang kagilan? Yung masaayon sa inyo sa sumukon. Masyadong magastos yung ideya. Ito nga ng bahay ng mag-iangay. Pero nakatapos sila magbuhay. Paano nila ang ating mabayaran? Ang ating matrabalador? Hindi maliging magkaso sa aking spesyon kung gagamit tayo ng mga bilanggo bilang mga trabahador. Magkakaroon ng pag-aalsan. Dapat din natin pag-usapan. Sa eskwento.
Nag-aalala ka na! Pato! Hindi ba nagkami ang balon mo sa kali? Diri ako sa balon! Ano ito? Isa kang estupido! Samantala, sa ilalim ng kubyerta ay iba naman ang pagmamasdan. Maraming pasahero ang nagsisiksik. Senyor Basilio! Senyor Simon! Kumusta ka? Sino nga pala sila? Senyor Simon, ito yung Senyor Basilio Siganito. Nilalaman niyo sa Senyor Simon. Nilalaman niyo, Senyor. Magandang araw rin sa inyo. Kumain ka kasi ng ikot ka. Pinakailangan ko naman yun. Pinakailangan ko sa inyo. Maaga. Maaga sa inyo. Pangalan. Ano ba yung mga magkababayan? Sisi kasi, Senyor. Kalawigin ko siya, ngunit sabi ng bahay ng kaya. Magandang araw, Senyor. Magandang araw rin sa inyo. Kamusta nga pala ang inyong lalawigan? Hindi pa ako nakakapunta roon. Sapagkat napagkaalaman kong naghihirap ang mga mamamayan roon at hindi makabili ng alahas. Hindi kami bumibili sapagkat hindi namin ito kailangan. Bakit hindi tayo uminom ng serbesa? Ito po ang mali ninyo, ngunit hindi kami nainom ng serbesa sa inyo. Hindi kayo umiinom. Ayon kay Patrick Amora, umiinom at sasatakan. Puro tubig na lamang ang inyong iniinom. Bakit hindi subukan uminom ng serbesa? Nang sumiklab ang apoy, nananarakan ang buhay sa inyong mga dibdib. Makasabi po kay Padre Gamora na hindi lamang napapag-aalis ng buhaw at tubig. Kung hindi, ay dapat ay ginito ng sundo. At kapag ito'y nangalit, ay kaya nitong limunin ang buhok sa limutan. Sa bayan ng Tiani, kilala si Cabeza Tales sa taglay nitong masipagan na naging susi ng kanyang kayamanan. Nabili niya ang gubat na walang nagmamay-anan. Dahil sa kanyang pagsisikap, ay nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Subalit, nang umuunlad na ang bukidin, ay inangkin ito ng korporasyon ng mga praile at pinagbuwi si Cabezang Tales. Tek ng mga kasilang ko. Bilihan na naman. Kunyari! Sumusuotan yung mga prailing yan! Tinataas yung buwis ko!
mabentahan ni Huli. Sa kabilang banda, pinangutang ni Hermana Valley si Huli, ngunit ang kapalit nito ay magsisikoy siyang katulong. Sa araw ng Pasko, ang unang araw ni Huli bilang katulong. Samantala, sa bisperas ng Pasko, palihim na nagtungo si Basilio sa gubat. Sa madilim na bahagi ng gubat, pumaparoon ang pawis at hingal na si Simon na naghuhukay. Don Crisostomo Ibarra? Si Don Crisostomo Ibarra ba nagpapanggap din ng Simon? Maaari ko kayong buhay, Senior Simon. Bakit ka nandito? Minahon po kayo. Hindi po ako kaaway. Napansin ko na voice na kayo sa pinuhay. Nilayas ko ng mga tulong. Isa pa, hindi ba't 13 taon na ang nakaraan na kayo inyong tulungan sa paglilibing sa aming kaawa-awang ina? Sino ka? At sino ako sa palagay mo? Isa po kayo sa mga taong naging bahagi ng buhay ko. Ngunit sa nalalaman ko, at sa nalalaman na lamang lahat ng mga taga rito, ay matagal nyo nang nilisan ang mundong ito. Basilio, hawak mo ang lihim na maaaring maging dahilan sa pagkawasak ng aking mga plano. Tulad mo ay maniningil rin ako sa lipunan. Pinaslang ang iyong kapatid at hindi binigyang katarungan ang pagkabaliw ng iyong ina. Pero tama ka. Ako nga ang tumulong sa'yo 13 taon na ang lumipas. Ako ay nag-ibang bansa upang bumuo ng planong wasakin ang bulok na sistema ng bayan. Kung kapwa lamang tayong uhaw sa katarungan, bakit hindi na lamang tayo magtulungan? Di ba po umanin ninyo, Senyor? Ngunit hindi ako makayon sa inyong binabala. Kung gayon, nabalataan kong nindais niyo pang magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Kayo ba'y nahihibang nais niyo matutunan ng hiram na wika? Nais niyo pang manatiling alipin ang ating bansa? Ang hinihiling niyo ay nangangahulugan sa pagpatay, sa pagkakalanlan ng bayan! Kaya ang wikang Kastila, magpupuklit sa mga pulo ng ating mga bansa, Senyor. Ito ang panghindahan upang magkalapit pa ang mga Pilipino at ang Espanya. Kahangalan! Kaguluhan lamang ang idudulot ng hirap na wika. Ang 400 ilang wika sa bansang to ay ibig niyo pang dagdagan ng isa pa. Mas lalo lamang tayong hindi magkakaunawaan. Ngunit, Senyor Simon, Mas nararapat na hikayatin ang ibang kabataan na ang hangarin ay tunay na kalayaan. Inakailangan natin maging isang ganap na bansa na kinikilala ng sandaigdigan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita maating napatayang Basilio. Dahil kailangan kita. Kailangan ka ng bayan. gusto ko nagpapasalamat sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Ngunit, Senyor, sapat na sa akin na kahit papaano'y matugunan ang ilan sa mga sakit ng bayan. Ikaw rin ay nagturo sa tulad ko. Pero, ano ang iyong ginawa upang kanilang pagbayaran ang ginawa nila sa iyong ina't kapatid? Hindi ba't inayaan mo lamang sila habang ikaw ay nandito sa buwang, lumuluha, naghihinagpis, inaalala ang mapapait na karanasan ng iyong buhay? Ano gusto niyo gawin ko, Senyor? Magkakanyaw na wala mo na magpalakas sa takas. Senyor, ang lahat ko lamang ay pantahin na karapatan. Bakit ninyo pag kailangan magkatin at ipagtiinan ang banguhan na naganap sa kadaraan? Sapagkat nais kitang tulungan, Basilio, tutulungan kitang makamit ang hinahangat mong kalayaan. Ngunit, Senyor, hindi may babalik ng ngipin sa ngipin labanan ang buhay ng aking ina't kapatid.
Buksan mo nga ang iyong mga mata, Basilio! Nasa paligid mo lamang ang nagkasala sa'yo. Inaantay lamang nila ang iyong pag-aalsa at saka ka nalilipitin. Alam ko, dahil naranasan ko, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ako. Hindi nila hahayaang maging matalino ka, Basilio. Dahil iyon ang magpapabagsak sa kanila. Galit sila sa'yo, Basilio. Galit na galit. Senyor, galit? Bakit sila mga galit kung sila ang nagkasala sa akin? Dahil buhay ka pa at ikaw ang tinig sa kanila. Ikaw at ang iyong utak. Senyor, hinayaan ko na silang masikatan ng araw palakad-lakad sa aking bayan. Ayaw na nila kamayaan palikot sa sarili kong bansa. Nasabi ko na ang nais kong sabihin sa'yo. Nasa kamay mo na ang aking sekreto. Tandaan mong kaibigan ang turing sa akin ng pamahalaan. Habang ikaw naman ay isang rebelde nais makuha ang kanilang kapangyarihan. Alam ko maaari pang magbago ang iyong paniniwala. At kung sakaling mangyari man iyon, ay puntahan mo lamang ako sa eskolta. Mas palad kang tatanggapin mo. Maraming salamat po. Nagkukunin na po ako. Naiintindihan niya kaya ako? Naniniwala kaya siya sa akin? Hindi kaya sa tagal ng kanyang paghihinagpis ay ang kalooban niya ay lumambot na? Naniniwala pa rin ako na sino mang namumuhay na marangal ay handang mag-alay ng buhay para sa katarungan. Inangkinan ng korporasyon ang kanilang bahay. Kinabukasan, bumisita si Simon sa tahanan ni Tales na siyang pinakamaayos na bahay sa pagitan ng Tiani at San Diego. Tingnan niyo nga naman ang aking revolver. Napakaganda, hindi ba? O siya, pamili lang tayo ng alahas. O kabesang talis, hindi ka ba bibili ng alahas na nila ko? Mayroon ako rito diyang kahon ang gulot sa mga gagamong nagtataguan ng buhay at kamatayan at nasa lunas. At sa isang tagot nito ay maaari kong kaluhain ang lahat ng mamamayang trip sa Pilipinas. Malaki mo. Ikaw po maninyo sapagkat mas mahirap pa kami kaysa sa mga daga. Ngunit may huli ang kita sa iyon. Kasi hindi mo iingatan. Ang maaari ko bang bilhin sa halaga? 5,000 piso? Payag ka ba, Kabesa? Tama nga, hermana. Hindi ko na lang kung ibibenta ang pintas. Kinabukasan, napag-alamang lumisan si Cabezang Tales dala-dala ang revolver ni Simon. Nag-iwan ito ng liham ng pumanin, pati na rin ang kwintas ni Julio. O Manibsen, sapagkat inuwa ko lamang ang inyong revolver at iniwan ang pintas sa ito. Hiling ko lamang na ingatan ninyo ang pintas na ito sapagkat ito'y mahalaga sa aking anak. Kung may magpatumpay kayo sa iyong pinagkat, sumasa iyo, Paris.
na. Malapit na. Malapit na. Lubhang karapat-dapat dalawin ang bahay na tinitirhan ng karaniwan. Sa mga oras ng paglilibang ng mga namamabahan, ay walang humpay ang tawanan, kaguluhan, at galawan. Ngunit, nabawi ang ingay sa pagdating ng mga kalalakihang tinipon-imukain upang balitaan ukol sa lagay ng Akademya sa Wikang Kastila. Kabataan, agad kakularan bilang Kastila para sa ating bayan kung tuloy ng tulong sa atin. Yaman ay makakamtan, ang kapatid kaya ay hindi kabutihan sa sanlibutan. Magtagumpay tayo sa ating malalay. Sinisiguro ko ang tatagumpay tayo. Nakakadamang ating may makita sa lahat na ating nilalayo. Tama, paglaban natin ang akademya. Ngunit, kakailanganin muna natin ang mga sponsors at formal. At kung ulit tayo, ang kayang sinunod gusto, magpipili na tayo pinatang mananayo sa problema. Si Bebay, isang babaeng bayras, hindi ba't lalo naman siyang makasisira sa ating layon? Hindi magawang sang-ayunan ng Isagani ang ipinanunghala ng mga kasama. Kung kaya nilapitan niya si Ginoong Pasca, sa pag-aakala, ang paglapit sa Ginoo ang mas mabisang paraan. Magandang araw, Ginoo. Einstein labas. Ginoo, ano yung pasya nito is? Kung sa mga kalalay, magpatayo ng akademya, hindi ka kasira. Iniwala ako sa pagpaglaban ng kaibigan. Ngunit doon pa ka ngayon alam mo, bukod na ba? Sa paglaban ng hindi haayaan ang mga oras ng mga natin at dahil naman damang namin sa sa mga kamagalan namin ng tila at mangyayari lamang yun kung pag-isinod ng bigang Kastila. Hindi ba ba sa pag-acting ng kalaman mo kaya nag-aakal pa kayo ng malay na ang ng bigang Kastila? Kung ako sa iyo nata, magsasalita sila lamang matutunan ng bigla. Hindi ko maghanap ng mga paraan na itigat ang mga paraan. Kung ngayon ba'y hindi nyo kami matutulungan, ay mga pangit. Dapat sige lamang ang para sa ating bayan. Oo nga, hindi ba? Napakataas ko din ang tingin ko. Ngunit, hindi ko inasahan lamang sa mga malaki. Dulot ng kawalan ng mabuting bunga na naging paglapit ni Isagani kay Ginoong Pasca, napagkaisahan na lamang ng lahat ang paglapit sa mananayan e dinig na silid, kasabay ng mahalinang tutugin, ay kumikislap ang bawat kislot ng bewang ng kabigha-bighaning si Pepper. Thank you.
tila ang mga makikot, magiging ina ng aking mga sapling. Samantala sa Maynila, tila lumulutang pa rin sa alapaap si Isagani. Sa tuwing pinagmamasdan ang pinakamamahal niyang si Paulina. Tingnan mo nga naman ang iyong tira. Manang-mana na talaga sa akin. Ngunit, ano ba? Ang sawa ko ba akong pinala? Ang ginagawa kayo! Kaya, mag-ins ka! Magandang araw. Anong maganda sa araw na ito? Ikaw, lalaki! Hindi na ako! Hindi na katayakan! Hindi na kailangan mo ako! Anong ipapakain mo sa napakang ng mga kinamin? Hindi na ako sa yung sakit na sa pagkain! No! Ay, kapagpiro ka talagang pinatay! Magandang araw din. Sumarikin niyo ba? Tila, isang Paulina! Sipan mo sa tapos ibigin! Tawag na ba akong bata? Mayaman! Nakakatayin ka! Wala ka na makatawin! Iha! Kung itong lalaki ng ginawa ng iyong kapag-asawa, tandaan mo hindi kita tutulungan! Nunca! Oh, Paulina! Makinig ka! Siya ang dapat sinista! Baba siya. Yung isa ka, di mahirap yan! Walang pakinaman! Pwede ay kalaban! Bakit na siya? Paulina! Oo, matalino yan! Hindi kinakasalan! Ay, siya! Si Paulina! Bakit gano'n ang tiyang mo, Paulina? Hindi niya akong gusto ang para sa'yo. Hindi dahil sa akin. Mahirap. Naisip ko mang paniwalaan ka, ay hindi ko maiwasan makaramdam ng paninipig ko kay Juanito. Kung naman ba akong baka, mahulog naman ako sa kanya. Lalo tuwang siya ang paborito ng iyong tiya. Isagan, huwag kang mag-alala. Paborito lang mo siya ng tiya sa katilan ng ang aking kapatid na may gusto ka dito.
makamit na tagumpay. Isa-isa niyang inilahad ang plano sa mga talisan at sa ibang pang kasabing kanyang nakala. Ang mga pagputok ng baril ng sunod-sunod, sa gabing iyo'y isasagawa ang pagluso. Isa na lamang ang kailangan ni Simon, ang binatang si Basilio. Magandang araw sa inyo, Senyor Simon. Pangalang beses mo lang alam ng mga inilap, meron sa salita. Siguro na ba'y hindi mo na ako katamang yung mo? Ang buwan tayo sa inyo, Tanging ikaw lamang ang nakakakalala kay Maria Clara. At may kaya maglabas-pasok sa langit. Inaatas ko kita mo. Inabas siya. At kung kinakailangan gawin ang lahat upang siya'y maitatas, ay gawin mo. tawad sa inyo, ngunit dito hindi na mangyayari mga nilais mo. Bakit, Basilio? Ikaw ba'y natutulog ka na naman ba? Kaya nang palagi mo na lamang ginagawa, isa na lamang ang hinihiling ko sa'yo. Ang may labas, si Maria Clara, mula sa kumbento. Iyon na lamang. Bakit hindi mo pa ako makapagbigyan? Senyor Simon, hindi mo ba nakiligin ang lugas? Ang malungkot na batagaw? Wala akong panahon para sa mga kapagaw. Ang kailangan ko, si Maria Clara, naiintindihan mo ba ako? Senyor Simon, ang malungkot ba naman ngayon ang budget ka? Ang budget ang pagkamatay ni Maria Clara, Senyor! Anong sinabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo! Kuya, Senyor! Wala nang mahihirap dito! Hindi mo tayo Maria Clara, Senyor! Hindi! Tawad, Senyor! Tawad! Dahil sa pagkagimbal, ay tuluyan lang nalimutan ni Simon ang ugyat ng pagluso. Ang pangyayari ito'y nagdulot ng kalituhan sa kanyang mga kasabot. Nagkanya-kanya sila sa pagkatao. Nagkagulo. Napuno ang paligid ng mga ulong ng mga nagsisinutukang mga baril. Dumanang ang tubo habang natapot naman ang buhay ang ilan. Makalipas ang ilang araw, dinakip ang mga mag-aaral kaugnay ng mga paskil. Sa tulong ng mga abogado at mga impluensya, isa-isa rin ang kalaya ang mga mag-aaral. Tanging si Basilio lamang ang naiwan sa malulan. Samantala, dahil sa pagkakadakip kay Basilio, ay labis na nagdamdam si Kapitan Tiago dahilan upang siya'y tuluyan ng mamatay. Habang naibalita ni Hermana Bani kay Huli ang pagkakadakip kay Basilio. Makinig sa akin, ika'y masasaktan. Alam mo, ikulit si Amor, ito lang ang gusto niya. Ayaw ko hindi ko yata kaya. Bilisan mo na
At sa pagdating ng araw ng kanyang pangkaya, ay balisa at abing-abi ang pakiramdam nito. Awang-awa sa sinabi niyang kabalaan. Ang maamang mukha at payapang kalooban ay tuluyang napalitan ng balas. Habang nanatili mo sa usapan ang pagkamatay ni Huli, ay walang naglakas loob kusingin si Padre Camorra. Saan na ako patungo ngayon? Wala na lahat sa akin! Lahat ng mga aking mga pangarap at pinapapak ko. Lahat ng pinakamamahal ko si Uli. Oh, tulihan mo! Aking kapal! Senyor Simon! Tama! Siya lang ang maaaring lapitan. Pero, ako'y nagagalak. At ako ang iyong unang tinungo sa iyong paglaya. Daway ko na ang iyong pasya na makaisa sa pagbabago. Senyor, handa na ako sa tuloy pupunta sa inyo. Handa na ako sumalit sa iyong pwersa. Tama na ang aking pagtitiis. Pero dapat na! Tumalipol! Malakas na ako yun! Sa gawin ito, magkaganap ang lahat. Papatuloy ng gawin ito ang umaga ng mga nasasadlak at ng mga nagkikipit. Sa gabi ng pagtitipon, sa kasalang Paulita Gomez at Juanito Pelaez, sa bahay ni Kapitan Tiago, ako mismo ang maghahandog ng lamparang ito bilang munting regalo sa bagong kasal. Ang tagpuan ng mga hangal na makakapangyarihan sa magkakalap na pagtitipon ay maglalagablab sa mga sunod na kaluluwa. Basilio, ano bang ikinataya tayo mo pa dyan? Kaunting pa naman ay ang may sasabog ng buliwagan. Ngunit nais mo pa sa akin sisigahin, senyor. Mapapahamot lang ang manisan na tulad niyo. Ayoko masayang yun. Ang hangal mong kaibigan ay masyadong nagpatay sa puyos ng kanyang damdamin. Mas pinili niya masaway sa pag-ibig. Halika't para na tayo oras, senyor. Isigani! Basilio! Si Paulita! Nalulog mo ako, Basilio! Si Paulita! Halika, Isigani! Lumayo na tayo rito. Dalihan mo na, Isigani! Parang awang mo na! Masyadong itong bata para wala sa iyo. Huwag tayo umalis dito! Hindi ko na makakita pa si Paulita! Siya ba kuyari na ng iba? Isigani! Makinig ka! Sasabi ko kung kabahayan at mamamatay na ang patuloy ng kariwa. Kaya hindi ka na! Naman mo na tayo. Mamamatay tayo dito. Isigani! Isigani! Makinig ka! May bombang nakatago sa sanayang kinarolola ni Paulita. Bomba? Hindi! Si Paulita! Ang bomba! Meron mga Isigani! Hindi ko kaya patay ang aking mahal. Isigani! Pasensya na, tahimik na! Isigani! Agad na kumalipas sa bulwagan si Isagani. Habang naroong kumakain ang mga kapalian ng mga bisita, nagkataon namang nagdilim ang paligid sa papaubos na sinti sa lampa.
Hindi magandang bilog! Isang magmamanda! Wala sa tao! Patagal na pumayama! Si Ivana! Uway si Ivana! Sunod ko! Ngunit, paano? Isang biro lamang yan! Hindi kaya next time mas lang lahat! Ano ka niya? Talaga! Paulina! Hindi ako sa'yo! Hindi! Ituloy ang kasiyahan! Sorry ka! Wala dapat tayong pangamba! Ang birong ito'y walang katuturan! Sino yun? Wala! Wala mo ka daw! Tulog! Ikaw! Nakakawag sa amor! Tulog! Wala ko yan! Wala ko yan! Ginagawa ka sa lahat! Hindi ko yung mga ko! Kumain kayo! Jack, nalilig ka ng impyerno! Ang pulmurang sako-sako dito sa bahay ni Kapitan Tiago! At hindi lamang iyon! Ang buong kalye ay mapupulbos sa mga naninirahan dito! Ilang sila na mamula sa panahon na! Umayos ko na sa amin mo si Mulo! Ituro nyo! Ikaw! Magsalita ka! Isang kapit ka mga nilirma natin na ito ng bibig! Kami inilin sumama sa pagkatiwag sa malaki! Kumas sa malaki sa kumpleto at bakit ang mayaman! Pinakalan namin yung nililin at nagsiulong kami namin at nagsibalik sa mundo! Ngunit, dahil ako sino po si Mulo! Di namin ang tiyak kung sino! Pagkataon na ako ng mga inutin! Kangalan at di pa kilala si Ingra Pinuno! Sa'yo din ang mga yan! Opo! 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 Muling nagpatawag pa ng mga pinalihing lalaki. May bari, mag-aaral, maging si Gerona. Hanggang sa isang nagngangalang Chichoy, ang nakapagsabing nakita niya pumaroon sa matitipon si Simon, ngunit naglaho ito bago ang bigay. Ano ba yun? Imbestigahan natin si Sir Simon upang matanong sa nangyari. Di ba halos ang mga Guardia Civil ang may sala? Ngunit, hindi na po makita kung saan pa si Ginong Simon. Kung ganoon, marapat naman ang business si Simon. Talubugin ang kabililaan at pag hindi inalenti siya ng buhay. At dahil ang kaiban sa pilit. Nalaman ng pamahalaan ang mga planong paghihimagsik ni Simon at siya'y inutis. Mapalad na nadampisan lang si Simon. Subalit, hinang-hina itong tumungo kay Padre Florentino. Nagulat ang dugo ang si Simon na naroon din si Don Devocio. Simon! Ano nangyari sa inyo? Salita! Bakit ka? Hello? Ay, doktor! Sa inyong tahanan, Padre! Hindi na kailangan. Hindi na ako magtatagal. Father, maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin. Naway, may doktor upang magtanaw ng lunas. Balik, mga kailangan ka ng lunas. Hindi ko dapat pagkakas
kapangyarihan. Bakit hindi niyo ako tinulungan makamtan ang nararapat? Bakit hinayaan mo lamang sila mamayagi? Patawarin mo ako pagkat hindi ko na nalaman ang sagot. Nagkulang ako ng panahon upang malaman ito. Isa ka ang Diyos! Isa ka ang Diyos! Ngayon lamang ako naliwanagan. Pero huli na ang lahat upang makamit ko pa ang hustisya at mailigtas ang aking kaluluwa. Huli na ang lahat upang makita ko pa ang pagliwanag at paglaya ng aking mahal na nagbayad. Pero salamat. Salamat at payapa na rin sa wakas ang aking kalooban. Sinayos ko nang hitiin ang sariling buhay kaysa magpahuli ng buhay. Doon tinatawag ka ng Diyos sa lahat ng pagkasalanan ng kawaling ginawa mo. Sa naging punot-puno ng kasamaan. Dapat sa iyo maglaho sa paningin ng sino man. Malimit ka nawa ng kalikasan sa kailaliman at sa kaligay kailanganin ng mga tao para sa sumurangkan ng kain. Ay amurin ka ng Diyos mula sa sinapunan ng mga alon. Mainam na ikay manatili sa iyong nilalagyan. Hindi makakabuloktot na kapiran. Hindi mag-udyo ng kasakiman. At dito nagtatapos ang El Filibus Carisma. El Filibusterismo ng Ten Galilei. Simulan natin kanila Alexa Elia at Jacqueline Abendania bilang mga mamamayan. Gates Rebellion at Arlene Cabrera bilang mga tulisan. Isabel Santorita, Oli Velasco, Nicole Martinez at Angelo Yu bilang mga investigador. Aaron Corlas bilang Don Tiburcio at Kapitan Masinho.
Bon Hopay bilang Ginoong Pacifican. Aliana Remediano bilang Sina. Pia Sison bilang Hermana Benja. Kevin Gordoncillo bilang Tantang Celo. Irish Capule bilang Padre Salvi. Lelo Valenzuela bilang Kapitan General. Ken Calomon bilang Padre Florentino. At Kim Flores bilang Hermana Val. Tumama naman tayo sa ating magiging na mga mag-aaral na sina Carly bilang Bensay Bantrexon, Kawaraway na Marianas bilang Sandoval, at Cristobal bilang Maharap. Sunod naman ay ang pinakakaakit-akit na si Pamela Ann Aloro bilang Pepay na kabibilang at si Kitty Saliman bilang Don Cristobo. Atin namang salubungin ng mga nagbigay karakter ni na Isagani na si Elizalde Saez, Juanita Gomez na si Jelena Jerimaw, Juanita Piraes na si Gio Palaslas, at ang pinakamasungit ngunit pinakamagandang si Doña Victorina na si Francine Anticasa. Palakpakan din natin sina Cedric Castro bilang Javier Santales, Justin Say bilang Kami Camora at si Sayo Morales bilang ngayong video, pugay din natin at silubungin ng masigabong palakpakan ang dalawang kamangha-mangha naming bidang sina Vince Aaron Bercasio bilang Basilio. Hindi mabubuo ang aming magtatanghal kung wala ang aming mga technical director na sina Gil Servillon at Jacqueline Armendano, physical director na si Bon Hopay, tagapangasiwa ng props na si Pamela Aloro at Otto Velasco, assistant director na si